Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan, tuluyan na ngang nagkita ang mag-brother na si Xinghe at Ling Hong, sa mismong araw ng kanilang trail. At sa gitna ng maraming cultivator ay nagpakita ding muli ang patay gutom na si Liang Yu, kung saan isa ito sa mga cultivator na nakakakilala sa bagong karakter ng ating video na si Xia Yuning, na makikitang kasalukuyang kausap ni An Shuyan, at naging interesado ito sa ating bida, nang makita nitong bigla na lamang nagmula si An Shuyan nang makita ang ating bida. Lumipat ang eksena sa dalawang magkaibigan kung saan masaya itong nagkakamustahan, nang biglang napansin ng ating bida ang kamay ng kanyang brother Ling Hong na kasalukuyang nagtamo ng ilang injury, dahilan upang mabigla ang ating bida. Subalit inalis ni Ling Hong ang pag-aalala ni Xinghe sa pagsasabing okay lang naman siya at kunting injury lamang ang nakita ng ating bida, at sa isip-isip naman ni Xinghe na masyadong nagpupursigi ang kanyang brother sa pagtitraining nito. Maya-maya pa ay sinabi na ng ating bida na susuriin niya ang injury nito, ngunit tumugon naman si Ling Hong na wala lang ang kanyang injury, dahilan upang yumandar na naman ang kakulaitan ng ating bida kung saan di ito tumigil sa pagsasabing trial day nila ngayon at di maganda para kay Ling Hong ang kasalukuyan nitong kalagayan, at wala na ngang nagawa si Ling Hong sa kakulaitan ng ating bida dahilan upang pumayag na lang ito. At tuluyan nangga ng ating bida na pinagaling ang kamay ng kanyang brother Ling Hong kung saan, manghang-mangha naman ito sa kanya dahil sa pambihirang bilis ng paggaling ng kanyang kamay. At makalipas ang ilang sandali ay kasalukuyan nang natapos ang ating bida sa kanyang ginagawa, kaya naman masaya nitong tinanong ang kanyang brother kung okay na ang kanyang ginawa. Hindi naman agad nakaimik si Ling Hong sa pag-iisip na sobrang bilis lang gumaling ang kanyang mga injury, at sa di malamang dahilan ay bigla na lang nitong pinaalalahanan ang ating bida ng may seriusong ekspresyon, dahilan para magtaka si Xinghe. At sinabi nangga ng kanyang brother Ling Hong habang seryusong nakatingin sa ating bida na wag agad-agad manggagamot si Xinghe kung di kinakailangan, kaya naman may pagtatakang dinakaimik agad ang ating bida dahil sa tinura ni Ling Hong. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida na normal lang ang manggagamot habang ipinapaliwanag ditong isa siyang star martial artist na espesyalidad ang magpagaling. Agad namang sumagot si Ling Hong at seryoso nitong sinabing kung itinuturing pa siyang kaibigan ng ating bida ay makikinig ito sa tinuran niya, dahilan upang mapilitan ng ating bidang pakinggan ang sinabi nito, ngunit mariin ding sinabi ng ating bida na pagagalingan niya ang isang cultivator kung talagang kailangan na. At habang magkaharap ang dalawa, ay isiningit ng ating bida ang isang katanungan patungkol sa nasa braso ng kanyang brother Ling Hong, kung saan napansin ito ng ating bida habang pinapagaling niya ang injury nito. At habang nakatingin ang ating bida sa braso nito ay tuluyan nang ganitong ipinakita kung ano ang nararamdaman ng ating bida sa kanya, dahilan upang bahagyang mabigla ang ating bida sa kanyang nasaksihan. At napansin naman ito ni Ling Hong kaya naman may pagtataka nitong tinanong ang ating bida kung nakikita ba talaga nito ang nasa kanyang braso, dahilan upang muling itanong nito kung ano yun, ngunit sinabi lang ni Ling Hong habang seryusong nagsasalita na huwag mag-alala ang bida para dito dahil di naman ito makakasakit sa ating bida, dagdag pa nito na huwag ipagsasabi ng ating bida ang nakita nito sa kanyang braso, at mabilis namang sumang-ayon ang ating bida. At habang iniintay ni Xinghe ang kasagutan sa kung ano ang nasa braso ng kanyang brother Ling Hong, ay isa namang cultivator ang malakas na tumawag sa pangalan ng ating bida. At manghang-mangha ito habang sinasabing napakakaiba ang kakayahan ng ating bida dahil mabilis lang nitong napagaling ang injury ni Ling Hong, dagdag pa nito na kung magkataong ma-injury din siya ay sa ating bida siya lalapit, dahilan upang sabihan ito ni Ling Hong na huwag tingnan ang ating bida na isa lamang manggagamot dahil isa itong martial artist gaya nila, na dahilan naman upang mapahiya ang babae at ito ay si Muyu. Tinanong din nito si Muyu kung alam ba nito ang kahalagahan ng ating bida, at nahihiya namang sumagot si Muyu habang namamawis. Maya-maya pa ay may isang cultivator ang dumating na animoy heart trap, dahilan upang makuha nito ang atensyon ng lahat ng mga cultivator na nagtitipon-tipon, maging si Xinghe ay napansin din ang pagdating ng gwapong lalaki, kaya tinawag ito ng ating bida at ito ay si Chu Xian, at tumugon naman ang guro sa pagsasabing di na rin masama ang kanilang nga itsura. Dagdag pa nito na nauubusan na sila ng oras kaya kailangan na nilang maghanda para sa trial, na agad namang sinang-ayunan ng tatlo.
Sa Bak-ana ng Heavenly Ancestral City, ay naruroon ang kanilang guro na si Chu Xian kasama ang mga cultivator at mariin itong pinatatahimik ang lahat habang nagpipiling astig, habang sinasabing magtipon sa kanya ang 16 na mga cultivator, na sasamahan niya para sa training exercise ng mga ito. Dagdag pa nito na siya ang mamamahala sa mga ito sa gaganaping trial day, at habang nakatingin ang mukhang patay gutom na isang cultivator na may mayabang na postura, ay mariing binalaan ni Chu Xian ang lahat na maging alerto sa lahat ng oras dahil nasa labas na sila ng city. Sinabi din nito na hindi laro ang kanilang patutunguhan, sabay talikod habang sinasabing sumunod sa kanya ang lahat habang nagmumukha itong leader ng isang kulto. Lumipat ang eksena sa bundok, kung saan kasalukuyan ang tumatawid sa isang mahabang tulay sa pangunguna ng kanilang guro na si Chu Xian, at maya-maya pa ay na-curious si Muyu dahil upang silipin nito ang ilalim ng tulay, at laking gulat nito nang mapagtanto kung gaano kataas ang lugar na kanilang kinatatayuan. Ipinakita ang ating bida na kasalukuyang kinakabahan ng bahagya, nang biglang tinawag ito ni Ling Hong, at masaya nitong kinamusta ang cultivation level ng ating bida. Hindi naman alam ng ating bida kung anong isasagot niya rito dahil sa kasalukuyan ang hindi pa sigurado ang ating bida sa level niya, kaya sinabi na lang nito ang totoo kung saan sa tingin niya ay nasa third heavenly realm na ang level niya, dahilan upang mamangha ang Brother Ling Hong ng ating bida habang sinasabing napakabilis naman ang paglakas ng ating bida dahil sa kasalukuyan ay second heavenly realm pa lamang siya. Ngunit sinabi naman ng ating bida na hindi siya sigurado dito, subalit sinabi ng ating bida habang nahihiya na sa tingin niya ay kaya niyang talunin ang Fire Martial Artist at Dragon Martial Artist na nasa Third Heavenly Realm. Tumugon naman si Ling Hong habang hawak ang balikat ng ating bida at sinasabi nitong huwag masyadong mabahala ang ating bida dahil sabi sa Ancient Book na ang mga Star Martial Artist ay kailangang maabot ang 8th Heavenly Realm upang maging napakalakas, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Maya-maya pa ay na-curious ang ating bida sa librong binanggit ni Ling Hong dahilan upang hiramin niya ito ng biglaan habang sinasabing titingnan lamang niya ang mga nilalaman nito, at kung anong mahihiwagang impormasyon ang nakasulat dito, at mariin namang tumanggi si Ling Hong sa hiling ng ating bida habang sinasabing baka masunog ang Ancient Book ngayon, dagdag pa nito na malapit na nilang maabot ang training ground kaya kailangan na nilang magdumali, upang baguhin ang kanilang usapan. Lumipat ang eksena sa mga malaking puno, kung saan kasalukuyan hanggang nakaabot ang lahat sa training ground na itinalaga ng kanilang guro. Nagbigay naman ng kunting impormasyon ang guro nilang si Chu Xian sa pagsasabing ang kanilang kinatatayuan ay nakakonekta sa labas ng mundo sa pamamagitan lamang ng isang hagdanan. Maya-maya pa ay sinabi na nitong dadalhin na niya ang lahat sa first trial ground na mayroong lower grade na Flamebird Beast na tamang-tama lang sa kasalukuyang lakas ng mga ito. Kasalukuyan hanggang naglalakad ang mga ito sa unang trial ground sa pangunguna ni Chu Xian habang kasunod nito ang ating mga bida. Nang biglang isang misteryusong enerhiya ang naramdaman ng ating bida na si Ye Xinghe, dahilan upang magtaka ito sa kung ano ang kanyang nararamdaman, at makikita sa dikalayuan ang isang ancient pillar na pinamumuluputan ng mga bagan, at sa sobrang taas ng ancient pillar ay makikitang para na lamang mga langgam ang mga cultivator sa baba nito. At habang nakatingala ay nagtatakang tanong ni Muyu kung para saan ang pillar na ito, dahilan upang muli na namang magbigay ng kunting impormasyon ang kanilang guro na si Chu Xian at sinasabi nitong ang pillar na kanilang nakikita ay galing pa sa ancient times kung saan isa itong alaala, at sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan ay sa di malamang dahilan ay sobrang daming enerhiya ang nanggagaling sa mga star na bumubulwak dito. At habang nakatingin sa ancient pillar sa di kalayuan si An Shuyan, ay sinabi nito para lang pala ito sa mga star martial artist sabay tingin sa ating bida na nasa malapit, at napansin naman ito ng ating bida, dahilan upang magulat naman si An Shuyan habang kalapit si Xia Yuning. At napansin naman agad ito ni Xia Yuning dahil sa pamumula ng mukha ni An Shuyan, dahilan upang lalo nitong isiping may kakaiba sa ating bida at kay An Shuyan. At habang nagkukulitan ang dalawa ay isa namang cultivator ang mariing nakatingin sa mga ito, habang sinasabi ni Yuning kay An kung may tinitingnan ba itong kung sino habang namumula ang mukha ni An, ay galit na galit naman ang misteryusong cultivator na animoy nagseselos sa kanyang mga naririnig.
At napansin naman agad ng patay gutom na si Liang Yu, ang nanggagalaiting cultivator habang kasalukuyan ng papalapit sa nakangiti nating bida. Kaya naman napasabi na lang ang patay gutom na si Liang Yu na mukhang may magaganap na kasiya siya para sa kanya. Maya-maya pa ay nagkatotoo nangga ang tinuran ng patay gutom na si Liang Yu, nang bigla na lamang malakas na binangga ng isa pang patay gutom na cultivator ang ating bida. Agad namang tumingin ng masama dito ang ating bida habang tinatanong nito ang isa pang patay gutom kung bakit niya siya binangga ng walang dahilan. At agad namang sumagot ang patay gutom habang nagmumukhang butiti at sinasabing pangahas ang isang aliping gaya ng ating bida na tingnan siya ng masama, ngunit patuloy lamang itong tinitingnan ng ating bida na animoy mangangain, dahilan upang sabihin ng isa pang patay gutom na hindi pa ata sapat ang ginawa ng kanyang brother Liang Yu, at bigla na lang itong umatake sa ating bida habang sinasabing tuturuan niya rin ang ating bida ng leksyon. At sumuntok nangga ito ng malakas, ngunit mabilis naman itong nadepensahan ni Ling Hong, at habang hawak nito ang kaya ng patay gutom na si Liang Jian ay mariin itong sinasabing dahil sa pari-parihas na silang estudyante ng Heavenly Star Academy ay pantay na ang kanilang karapatan. Dagdag pa nito habang nagmamaangas na lahat sila ay sakop ng mga patakaran ng school at kahit ano pang background nito ay pantay na lamang sila ng karapatan. At dahil sa nangyari ay nakuha nilang ang atensyon ng lahat ng cultivator, habang nagtataka sa kung anong nangyayari, habang sinabi naman ng ilan na mukhang may nakakasagutan ang patay gutom na young master ng Dark Moon Supreme Family na si Liang Jian. Ipinapakita na kasalukuyan paring hawak ni Ling Hong ang kamay ng patay gutom na si Liang Jian, kaya naman sinabi na ng patay gutom na si Liang Jian na wag hamarang si Ling Hong sa kanyang daan at wala itong karapatang pagsabihan siya sa gusto niyang gawin, dahilan upang lalong higpitan ni Ling Hong ang pagkakahawak dito, at maangas nitong sinabing kung talagang matapang ang patay gutom na si Liang Jian ay bakit di ito lumaban ng parihas sa katulad nilang mga alipin ng one-on-one upang malaman kung sinong mas malakas. Maya-maya pa ay nakaramdam ng kaba ang patay gutom na si Liang Jian dahil di siya makawala sa pagkakahawak ni Ling Hong. Dahilan upang sabihin itong kung magkakaroon man ng laban ay sa pagitan lamang nilang dalawa ng ating bida at hindi ito kasali habang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay. Kaya naman masayang tinanong ni Ling Hong ang kanyang brother Ye Xinghe kung payag ba ito sa magaganap na duel. At seryoso namang tumugon ang ating bida sa pagsasabing tinatanggap niya ang duel ngunit sa kanila lang itong dalawa at hindi sa pamilya nito at ng kanilang clan. At nang marinig ni Ling Hong ang sagot ng ating bida ay pinakawalan na niya ang patay gutom na young master Liang Jian ng Dark Moon Supreme Family, at habang nakatindig ang patay gutom na si Liang Jian, ay malakas na ipinahayag ni Ling Hong ang magaganap na one-on-one duel sa pagitan ng ating bida at ng patay gutom na si Liang Jian. At dagdag pa nito na ito ay isa lamang tagisan ng lakas kaya naman saksi ang lahat maging ang guro na hindi ito labanan sa pagitan ng pamilya ng patay gutom na si Liang Jian at clan ng ating bida. Makikitang kasalukuyan ang lumapit ang ating bida sa guro nilang si Chu Xian upang hikayating maging judge sa magaganap na labanan nila ni Liang Jian, at habang nagkakatitigan ang dalawa, ay tinatanong muna ni Chu Xian ang ating bida kung lalaban ba talaga ito na seryoso namang sinang-ayunan ng ating bida. Sa isip-isip naman ni Chu Xian na di naman ikagagalit ng kanilang principal ang magaganap dahil normal lang ang magkaroon ng tagisan ng lakas sa kanilang mga estudyante, kaya naman malakas nitong sinabing bagamat labanan ito sa pagitan ng dalawa ay wag nila itong masyadong siseryosuhin, at mayabang namang tumanggi ang patay gutom na si Liang Jian na kasalukuyang gigil na gigil sa ating bida dahil inaakala nitong mas malakas aya sa ating bida. Kaya naman tinawag na ni Chu Xian ang lahat upang manood ng magaganap na laban ng dalawa, at nang marinig ito ni An Shuyan ay nagtataka itong napaisip kung anong dahilan ng laban pagitan ng dalawa na parihong nakapag-sense ng 6 na raw spirit crystal. At seryoso itong tumingin kay Yuning, habang sinasabing sumama ito sa kanya, tatanggi pa sana si Yuning, nang bigla na lamang hinayla ni An Shuyan ang kamay nito at mabilis na kumari pa ng takbo patungo sa paggaganapan ng laban. At pagkadating nito ay agad itong nagtanong ng sitwasyon kay Mo Yu at tumugon naman ito sa pagsasabing hindi pa naman nagsisimula ang dalawa, kaya seryosong napatingin sa dalawa si An Shuyan,
at makikitang nag-aalala ito sa ating bida. Habang ang dalawa naman ay parehong seryosong nakatingin sa isa't isa na animoy sisabog na makalipas lamang ang ilang sandali. At bigla na lamang ngumiti ang patay gutom na si Liang Jian, dahilan upang mabigla ang ating bida, nang biglang mabilis na umatake ang patay gutom na si Liang Jian sa ating bida na mabilis namang nakadepensa dito. At habang seryosong nakatingin ang ating bida dito, takang-taka namang iniisip nito kung paanong madali lang na nakaiwas ang ating bida sa kanyang pag-atake. Kaya naman muli itong umatake habang nanggagalaiting sinasabi sa ating bida na kung inaakala ba nitong magaling na ito sa pag-ilag. At habang patuloy na umaatake ang patay gutom na si Liang Jian ay madali lang naman itong naiiwasan ng ating bida, dahilan upang lalong manggigil ito, habang iniisip kung papaanong nakikita ng ating bida ang kanyang mga atake. Kaya naman nagsalita na ang ating bida at may pang-aasar nitong sinabing mabagal ang mga atake ng patay gutom na si Liang Jian, dahilan upang mabigla ito sa sinabi ni Ye Xinghe, kaya naman nanggagalaitin nitong sinasabihan ng ating bida na wag munang masyadong magsaya, at dagdag pa nito habang umaatake na tuturuan niya ang ating bida ng leksyon. Nang biglang harangin ng ating bida ang suntok nito, at habang kasalukuyang nabibigla ang patay gutom na si Liang Jian, ay agad na hinawakan ng ating bida ang kamay nito at sabay nagbigay ito ng napakalakas na pag-atake na buong-buo namang sinalo ng patay gutom na si Liang Jian. Dahilan upang umangat ang paa nito, habang nagmumukha itong butiki na animoy luluwa na ang mga lamang loob. Habang gigil naman ang ating bida sa pag-atake niya sa patay gutom na si Liang Jian. Habang makikita naman sa isang gilid ang di makaimak na si Chu Xian dahil sa pagkamangha, habang si An Shuya naman ay kasalukuyan paring nag-aalala, habang makikita ding masaya naman si Ling Hong sa seryosong nanunood. At dahil sa lakas ng ginawang pag-atake ng ating bida ay makikitang tumilapon ang sa malayo ang patay gutom na si Liang Jian dahilan ng malakas na pagsabog. Habang seryosong nakatayo ang ating bida na may maangas na postura, ay makikita hirap naman ang patay gutom na si Liang Jian sa tinamo nitong pag-atake mula sa ating bida. Makikita naman ang isa pang patay gutom na si Liang Yu sa isang gilid na kinakabahan, sa pag-iisip na totoo palang malakas na ang ating bida. Habang nagtataka namang iniisip ng ating bida kung ang bago niya bang abilidad na Starred Sight ay dahilan ba't niya nakikita ang mga pag-atake ng patay gutom na si Liang Jian. Maya-maya pa ay nakatayo na din ang patay gutom na Young Master habang tinatawag ang ating bida, sabay malakas itong sumigaw habang sinasabing hindi pa ito tapos. At isang malakas na aura ang ilinabas nito sa anyo ng isang apoy habang naka-Dragon Ball position na parang nagsus-Super Saiyan. At habang seryosong nakatingin dito ang ating bida, ay mayabang itong nagsalita habang sinasabing ipapaintindi nito sa ating bida kung hanggang saan ang lamang dapat kumugar ang ating bida, dagdag pa nito na ang tulad ni Ye Xingheng alipin ay magsaka na lang sa kanilang lupain at walang karapatang lumakas. At mabilis itong naghanda ng isang malakas na atake, at nang matapos ito ay agad itong umatake sa ating bida ng pinagmamalaki nitong Blazed Blade, habang nasa isip ng ating bida ang kanyang namayapang ina, at nanunuyot na lupain, habang malungkot nitong tinatanong ang patay gutom na si Liang Jian kung sa tingin ba nila ay walang karapatang mabuhay ang gaya nilang alipin. At tumugon naman dito ang patay gutom na si Liang Jian habang nagmumukhang aso at sinasabi nito tama ang ating bida, dahilan upang magalit si Ye Xinghe dito. At mabilis namang tumama ang atake ni Liang Jian na buong-buong sinalo ni Ye Xinghe, dahilan ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida, kaya naman inakala ng lahat na napahamak na ang ating bida. At tuwang-tuwa namang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay ang patay gutom na si Liang Jian sa pagsasabing maging abo na lang ang ating bida, nang biglang nakita nito si Ye Xinghe na parang walang natamong pinsala, dahilan upang lalong magulat ito sa pinapakitang lakas ng ating bida, habang utay-utay namang nalabas makapal na usok ang ating bida, at seryosong nakatingin sa patay gutom na si Liang Jian. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan lalo pang iinit ang labanan ng dalawa,
na umabot pa sa puntong di na makita ang ating bida sa bilis na lalong nagpakaba sa patay gutom na si Liang Yu at maging mga abilidad nito ay di nauubra sa ating bida. Sa pagpapatuloy din ay may bago na namang mga karakter ang magpapakita na dahilan upang makita nating magselos si Lady An Xueyan. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo.